Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ending. Taong 1987. Probinsya ng Zambales. Lola Milagros, totoo po ba yung kinikwento mo sa akin noon? Tungkol sa mutya ng bulkan? Yung natatanging mutya na kailanman hindi nakuha ng mga antingero dito sa ating baryo? Tanong ng batang si Enteng sa lola. Oo naman apo. Ayon sa kasaysayan ng ating mga ninuno, ang mutyang yon ay mahirap kunin dahil may diwatang nagbabantay sa pinaglalagyan at bibihira lamang ang sumusubok kunin yon. Dahil kalimitan, hindi na nakakabalik ang sino mang umakyat sa bulkan. Tugon ni Lola Milagros. Bata pa lamang si Enteng. Ikinkwento na sa kanya ni Lola Milagros ang tungkol sa mutya ng bulkan. Ang matandang antingera lamang ang nagsilbing magulang sa bata dahil maagang namayapa ang totoong mga magulang. Nang dahil doon, bata pa lamang ay hindi na nawala ang kuryosidad ni Enteng tungkol sa mutya. Lalo na't hindi niya alam ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng mga magulang. Nang mga panahong ito, 25 taong gulang na si Enteng nang maisipang tanungin ng binata ang lola tungkol sa tunay na dahilan ng kamatayan ng mga magulang. Lola, matagal ko na pong gustong itanong to eh. Sana po wag kayo magagalit ha. Wika ni Enteng. Ano ba yung bumabagabag sa isipan mo, apo? Tugon ni Lola Milagros. Yung tungkol po kina nanay at tatay. Hindi po ako kumbinsido sa sinabi niyong aksidente lang yun nangyari. Bata pa lang po ako. Nadidinig ko na sa ibang matatanda dito. May ibang dahilan daw eh. May mga nagsasabi na hindi aksidente ang kinamatay ng mga magulang ko. Mga tsismosa lang ang mga yun, apo. Huwag mo silang pinakikinggan. Pero lola, ako po yung anak nila eh. Karapatan ko malaman ng totoo. Wala po akong alam tungkol sa kanila at ikaw po ang may detalye tungkol sa tunay na nangyari. Kung talagang aksidente yun, bakit hindi ko man lang nakita kahit bangkay nila? O kaya nilibingan? Bakit hanggang ngayon eh, parang lihim pa rin sa akin ang lahat? Muling tanong ni Enteng. Napabuntong hininga na lamang si Lola Milagros. Enteng, ngayong binata ka na. Panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan. Pasensya ka na kung itinago ko ito sa'yo. Akala ko noon, mapapangalagaan kita kung hindi mo malalaman. Pero mas malaki na ang laban mo ngayon. Kailangang malaman mo ang lahat. Pagsasalaysay ni Lola Milagros. Tahimik lamang si Enteng habang nakatitig ng seryoso sa lola. Nanginginig ang mga kamay. Habang nakikinig sa lola, alam niyang malaking sikreto ang sasabihin nito. Apo, isa akong antingera. Noon isa ako sa pinagpipitagang tagapangalaga ng anting-anting dito sa atin. Bata pa lamang ako. May nakuha na akong mutya. Pero hindi ko yung ginamit para sa pansariling kapangyarihan. Ginamit ko yun para protektahan ng mga tao laban sa mga nilalang na kinakatakutan, lalo na ang lahi ng mga gabunan.
Wika ni Lola Milagros. Gabunan? Ibig sabihin, sila po yung… Oo, apo. Sila ang pumatay sa mga magulang mo. Sabat ni Lola Milagros. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa bubong ang maririnig. Hindi makapaniwala si Enteng sa kanyang nalaman. Galit sila sa akin, Enteng. Dahil sa mutyang nasa akin. Maraming gabi silang nabigo. Ilang beses na nilang sinubukan akong patayin. Pero palaging ako ang nakakaligtas. Kaya ang ginawa nila, pinuntirya nila ang kahinaan ko. Yon ang pamilya ko. Ang anak kong babae at ang manugang ko. Ang mga magulang mo. Pinatay nila ang dalawa sa kagubatan. At pinilit nilang kunin ka. Pero nilabanan ko sila hanggang sa makuha kita pabalik. Wika ni Lola Milagros. Ibig sabihin po, ako lang ang nahiligtas niyo? Tanong ni Enteng. Oo, apo. At simula noon, isinumpa kong kailanman ay hindi na ako hahawak ng kahit anong mutya o anting-anting. Kaya pala ako nabubuhay pa hanggang ngayon. Dahil pinili ka ng kapalaran, apo. At kapag handa ka na, ikaw naman ang kukuha ng mutya ng bulkan. Wika ni Lola Milagros. Kasabay ng malalim na gabi, tahimik na naglalagablab sa puso ni Enteng ang apoy ng paghihiganti. At sa kanyang dibdib, unti-unting sumisibol ang lakas ng isang bagong tagapangalaga. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Bumangon na si Enteng. Tahimik siyang lumapit kay Lola Milagros na nooy nakaupo na sa harap ng altar ng mga antingero. Lola, sabihin niyo nga po sa akin kung nasaan ang mutya ng bulkan. Akit na po ko ngayon din. Tanong ni Enteng. Hindi ganun kadali yun, apo. Akala mo ba dahil gusto mo, makukuha mo kagad? Hindi ito basta pag-akyat. Sinusubok ang puso, ang dugo, at ang loob ng sino mang lalapit sa mutya. Hindi ito laro-laro lang. Tugon ni Lola Milagros. Oo, alam ko pong delikado pero handa na po ako. Kung handa ka na talaga, simulan na natin ang pagsubok. Wika ni Lola Milagros. Biglang umalingaw-ngaw ang ihip ng hangin. Umikot si Lola sa altar. Dinampot ang itim na bote at binasag ito sa harapan ni Enteng. Mula sa loob, lumabas ang itim na usok na unti-unting humugis sa anyo ng tao. Malaki, maitim, ngunit walang muka. Ito ang unang bantay. Tagasuri ng hangarin. Kung buo ang iyong loob, lumapit ka sa kanya. Ngunit kung may bahid ng takot o pagdududa ang puso mo, lulunurin ka niya sa mga anino. Wika ni Lola Milagros. Umakbang si Enteng. Mabigat ang mga paa na parang may humihila sa kanya paatras. Ngunit sa bawat hakbang, naaalala niya ang muka ng ama, maging ang tinig ng ina. Ang sigaw ng bangungot sa kanyang alaala. Hanggang sa nasa harap na siya ng nilalang. Bigla itong sinakman ng anino. Balot ang katawan ng lamig. Pangitain at kasinungalingan. Sino ka para humingi ng kapangyarihan?
Ang lahi mo'y dugo ng duwag. Hindi mo kayang tapusin ang sinimula ng mga ninuno mo. Wika ng bantay. Hindi ako nandito para magyabang. Narito ako para ipaglaban ng katotohanan. Pumatay sila ng walang habag at ako ang tatapos sa kanila. Tugon ni Enteng. Biglang lumabas ang liwanag mula sa dibdib ng binata. Isang hugis bilog na marka. Kulay kahel na tila mainit sa balat. Napaatras ang anino. Unti-unting natunaw hanggang sa mawala sa hangin. Hiningal si Enteng. Nanginginig at pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Apo, pinatunayan mong buo ang puso mo. Isa kang tunay na tagapagmana. Ngayon, maaari ka nang umakyat sa bulkan. Pero tandaan mo, Apo, hindi pa tapos ang laban. Ang diwata mismo ang susubok sa'yo. Wika ni Lola Milagros. Kahit sino pa siya, Lola, handa ko siyang harapin. Tugon ni Enteng. Tumingala ang binata sa direksyon ng bulkan. Tahimik lamang ito. Ngunit tila naririnig niya ang bulong ng apoy sa ilalim ng lupa. Sa araw ding ito, magsisimula na ang kanyang pag-akyat. Paghahanap sa mutya at gera laban sa lahi ng gabunan. Pagsapit ng gabi, bago umakyat si Enteng sa bulkan, dumaan muna ito sa masukal na bahagi ng kagubatan sa paanan nito. Ayon kay Lola Milagros, doon matatagpuan ang lihim na daan. Ang daanan ng mga antingero na matagal nang tinakpa ng panahon at dugo. Wala siyang dalang kahit anong sandata maliban sa maliit na palaspas na inukit ng lola mula sa sanga ng balete. Ang sabi nito, kung may masamang nilalang sa paligid, ito ang unang magbibigay ng babala. Tahimik ang paligid ng mga sandaling yun. Kahit ang mga kuliglig ay waring natakot sa lakad ni Enteng. Ngunit habang lumalalim ang gabi, papalapit siya sa bungad ng daan. Bigla itong nakarinig ng kaluskos. Sa kaliwa tapos sa kanan. Lumabas na kayo. Huwag na kayong magtago sa dilim. Wika ni Enteng. Matapos yon mula sa mga anino, dahan-dahang sumulpot ang tatlong nilalang. Mga payat, baluktot ang likod, mahaba ang kuko, at naglalaway ang bibig. Mga gabunan, ang mga aswang na umakyat sa kabundukan upang bantayan ang mutya at pumatay ng sinumang may lakas ng loob na maghanap nito. Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Enteng. Biglang umatake ang gabunan. Mabilis at mabangis. Ngunit mas mabilis si Enteng. Nailagan niya ang unang pag-atake at inundaya ng sipa ang dibdib ng isa. Tumilapon ito sa puno. Isa pa ang sumugod sa kanya. Ngunit bigla itong umikot at sinalubong ng sulo na hawak niya. Sumigaw ang gabunan habang nalalapnos ang balat. Umuusok ito na parang binuhusan ng asido. Lahat ng impyerno, lalampasan ko. Para lang sa mga magulang ko. Wika ni Enteng. Tumulo nito. Inundaya ng siko ang isa. Sinabayan ng talon at inikot ang sulo. Tinamaan ang ulo ng gabunan at tumilapon. Bumangga sa ugat ng puno at hindi na nakagalaw. Ang
Ang natitirang isa'y nagtangkang tumakbo ngunit nahuli kagad ni Enteng. Hinablot sa leeg. Kayo ang nagsimula nito. At tandaan nyo, ako ang tatapos nito. Wika ni Enteng. Isang malakas na tunog ang narinig ng baliin ni Enteng ang leeg ng huling gabunan. Nakahinga siya ng malalim. Nanginginig ang katawan. Nangingitim ang braso sa galos ngunit matatag pa rin ang kanyang loob. Lola, hindi po ko uurong. Wika ni Enteng. Pagkaangat niya ng tingin, naroon na ang nakatagong daan. Isang kuweba na may hugis bunganga ng bulkan. Mainit ang singaw. Parang hininga ng isang halimaw. At sa pinakaloob noon, naroon ang mutya at diwata. Naaamoy ko sa iyo ang dugo ni Milagros. Pero hindi yun dahilan upang makuha mo ng ganun lang ang mutya. Bibigyan kita ng pagsubok kung ikaw nga ang karapat-dapat. Wika ng diwata ng apoy. Mahal na diwata, handa po kong gawin ang lahat alang-alang sa mutya. At para mapatunayan na karapat-dapat ako bilang bagong tagapangalaga. Tugon ni Enteng. Ngumiti ang diwata at kagad nagsimula ang pagsubok nito. Dinala siya sa isang nakaraan. Dito ay nakita ni Enteng kung paano pinatay ang mga magulang. Napasigaw pa ito sa labis na sakit na nararamdaman at inalok siya ng diwata. Binata, ano ang mas pipiliin mo? Isang pagkakataon para muling makasama mo ang mga namayapa mong magulang o ang mutya ng bulkan? Tanong ng diwata. Natigilan si Enteng na mga sandaling yon. Nakatingin pa rin ito sa kanyang mga magulang na nahihirapan. Hindi alam ng binata na gano'n ang pagsubok na ibibigay sa kanya ng diwata. Isang pagkakataon lang para muli kong makasama ang mga magulang ko, pero hindi habang buhay. Nais ko man silang mahagkan at makasama, pero magiging makasarili ako kung yun ang pipiliin ko. Kaya ang mutya ng bulkan ang pinipili ko, mahal na diwata. Tugon ni Enteng. Magaling. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Ngunit meron pang huli. Wika ng diwata. Bigla itong nawala. Kagad na lumabas ang lola ni Enteng. Ngunit pula ang mga mata at kagad siyang sinunggaban. Napatras si Enteng ngunit hindi niya hinayaang mapangunahan siya ng emosyon. Hanggang sa natalo niya ang nagpapanggap na lola. Binabati kita, binata. Ikaw nga ang susunod na tagapangalaga. Wika ng diwata. Dagdag pa nito. Kung hindi ba nagtataka si Enteng kung paano niya natalo ng madalian ang mga gabunan? Gayong ito ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Alam ko, una pa lang, na ikaw ay nakatadhana na maging tagapangalaga ng mutya ng bulkan. Kaya tinulungan kitang talunin ang mga tampalasang nilalang na nagnanais makuha ang mutya. Binigyan kita ng pagkakataon na mabigyan ng lakas ng mutya kahit hindi mo pa ito nakukuha ng tuluyan. Dagdag ng diwata. Dali-dali namang nagpasalamat si Enteng. Buwaba na ito sa paanan ng bulkan.
Hindi na siya tumigil para magpahinga at tuloy-tuloy siya naglakad pauwi sa baryo. Pagkarating sa gilid ng kanluran, biglang napatigil si Enteng. Nagkakagulo sa labas ng bahay. Napakunot ang noo niya at bumilis ang tibok ng puso. Wag naman sana. Wika ni Enteng. Kagad namang nakita ng binata ang isa sa mga kapitbahay. Dali-dali niya itong tinanong. Ngunit hindi kagad nakasagot ang matanda. Sa halip, hinawakan lamang siya sa balikat. Saka tinuro ang papuntang kubo nila at doon niya nakita. Nakahiga si Lola Milagros, nakabalot sa puting kumot. Wala nang buhay. Napaluhod na lamang ang binata na mga sandaling yon. Lola! Nilapitan niya ang bangkay ng lola. Niyakap ito na mahigpit kahit malamig na. Sinabi ng kapitbahay na isang grupo na mga nilalang ang kanilang nakita na pumaslang kay Lola Milagros. Kahit hinabol nila ang mga ito, ay nagawa pa ring mapaslang na mga nilalang na yon ang matanda. Kayo, mga gabunan, magbabayad kayo sa akin. Kinuha niyo na ang lahat. Wika ni Enteng. Biglang uminit ang mutya sa kanyang palad. Tila tumutugon ito sa galit na nararamdaman niya. Tumayo si Enteng at sa unang pagkakataon, tila may apoy sa mga mata niya. Hindi lang apoy ng mutya kundi apoy ng paghihigante. Sinimulan niyo na naman. Pangako ko sa inyo, tatapusin ko kayong lahat. Wika ni Enteng. Lumapit siya sa gitna ng bakuran. Tumitig sa langit. Umigpit ang hawak sa mutya. Tumalon ito sa ibabaw ng tapayan. Itinaas at sumigaw. Sa ngalan ni Lola Milagros, sa ngalan ng dugo ng mga ninunong antingero, papatayin niya ang mga ito gamit ang apoy ng bulkan. Sa hindi kalayuan, sa lilim ng punong kahoy, isang pares ng matang pula ang lumitaw. Naroon pala ang pinuno ng mga gabunan. Kung tunay kang tagapagmana, lumapit ka sa akin. Subukan mong kunin ang buhay namin. Kung kaya mo. Wika ni Mark. Madilim ang langit sa gabi ng pagluluksa ni Enteng. Hawak-hawak niya ang mutya. Nakaupo sa tabi ng puntod ni Lola Milagros. Hindi ito nagsasalita. Ngunit patuloy pa rin ang pagpatak ng luha sa mga mata. Biglang humangin ng kakaiba. Lumamig ang paligid. At mula sa hangin ay unti-unting lumitaw ang diwata ng apoy. Nakalutang. Suot ang kanyang puting saya. Maging ang baston niyang may hugis bituin na nagliliwanag ang dulo. Enteng, hindi pa tapos ang laban. Ang pagkamatay ni Milagros ay simula lamang. Hindi sapat ang galit. Hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan mong matutong gamitin at kontrolin ang mutya. Wika ng diwata ng apoy. Tumayo si Enteng. Nagpupuyos ang damdamin. Mahal na diwata ng apoy, turuan mo ko. Gawin mo akong sandata. Gawin mo akong lalaking kayang gumapi sa lahi ng mga gabunan. At ipagtanggol ang nakararami. Wika ni Enteng. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Tugon ng diwata.
Pinikit nito ang mga mata. Sabay nilang nilisan ang mundo ng mga tao. Nang dumilat si Enteng, nasa isang ibang daigdig na ito. Isang paraisong walang langit. Tanging mga ilog ng apoy. Puno ng itim na ugat at bato-batong umiilaw sa dilim. Ito ang sagradong lunan ng apoy. Isang lugar sa pagitan ng langit at lupa kung saan sinasanay ang mga tagapangalaga ng mutya ng bulkan. Dito ka magpapalakas, Enteng. Pero tandaan mo, ang pagsasanay dito ay hindi laro. Bawat pagkakamali, kamatayan ang kabayaran. Babala ng diwata. Handa ako, mahal na diwata ng apoy. Tugon ni Enteng. Sa gitna ng ilog ng apoy, pinatayo si Enteng habang ang mutya ay nakalutang sa harapan niya. Ipatong mo ang dalawang palad mo sa mutya at hayaan mong dumaloy sa iyo ang apoy ng bulkan. Wika ng diwata. Dali-dali naman itong ginawa ni Enteng. Sa una mainit lang. Ngunit biglang bumuga ang mutya ng apoy. Pumasok sa kanyang mga ugat. Napasigaw pa si Enteng sa sobrang sakit. Nanginginig ang buong katawan ngunit hindi siya bumitaw. Ganyan ang tunay na lakas. Masakit, ngunit dapat yakapin. Wika ng diwata. Itinali si Enteng sa isang bato habang dumarating ang mga anino ng nakaraan. Mga nilalang na nilika ng bulkan mula sa kanyang takot. May lumitaw na anyo ng bangkay ng mga magulang. Duguan. Isinisisi sa kanya ang kamatayan nila. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Wika ni Enteng. Tanggapin mo ang takot mo, Enteng. Harapin mo ito. Wala kang kalaban kundi ang sarili mo. Tugon ng diwata. Sumigaw si Enteng. Mas tinabayan ang loob. Nilapitan niya ang anino ng mga magulang. Niyakap ito. Hanggang sa unti-unti ang anino. Biglang nagliyab ang katawan ng apoy na naging kulay kahel. Pinaharap ito ng diwata sa isang burol ng bato, kung saan nakatayo ang isang nilalang na may anyong gabunan na nilikha ng bulkan upang subukin siya. May mga pangil, malaki ang katawan, pulang mata at matatalas na kuko. Ito na ang huling pagsubok mo, Enteng. Lalaban ka na gamit ang kapangyarihan ng mutya. Kung ikaw ay matalo, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Babala ng diwata. Huminga ng malalim si Enteng. Pinikit ang mga mata. Naramdaman ang init sa kanyang dibdib. Ang mutya ay unti-unting sumasanib sa katawan niya. At ang bigay ng lola na palaspas, naging basto ng apoy. Hugis ahas, humihinga at may init ng bulkan. Tara, tignan natin kung totoo ang tapang niyo. Wika ni Enteng. Nagkaharap sila ng gabunan. Nagpalitan ng suntok. Bawat pag-atake ni Enteng ay merong apoy. Bawat galaw niya ay may alo ng init. Tinatamaan man siya. Duguan ngunit patuloy lamang sa paglaban. Sa huli, pinagsama niya ang lakas ng loob at galit. Isinaksak ang baston sa dibdib ng gabunan. At sumabog ito sa liwanag.
Handa ka na, Enteng. Hindi ka na isang simpleng binata. Isa ka ng tagapagdala ng mutya. Bumalik ka na at tapusin ang iyong nasimulan. Wika ng Diwata. Sa muling pagdilat na Enteng, nasa harap na ito ng tahanan. Sa palad niya, ang mutya na mas maliwanag at mas mainit. Sa mata niya ang lungkot ng pagkawala at apoy ng paghihigante. Mga gabunan, tandaan niyo, hahanapin ko kayo at ako mismo ang uubos sa lahi niyo. Wika ni Enteng habang nakatitig sa mutya ng bulkan. Hanggang sa isang gabi, tahimik ang paligid. Sa loob ng lumang tahanan ay mahimbing ang pagkakatulog ni Enteng. Malalim ang pahinga ng binata, habang ang mutya naman ay nakasabit sa leeg. Bahagya pang kumikislap-kislap. Wala man ang diwata ngunit nasa kanya ang kapangyarihan. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Isang tunog na nabaling kahoy sa labas. Tila may mabigat na nilalang na pumatong sa bubungan. Bigla na lamang umalinsangan ang paligid. Napakislot sa Enteng. May naramdaman itong presensya na mabigat, madilim at masangsang. Tunog ng mahabang kuko sa kahoy ang sunod-sunod na narinig. May humihinga sa dilim. Malalim, mabigat at siguradong halimaw yun. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at sa kanyang paanan may isang aninong nakatayo. Matangkad, baluktot ang likod, punit ang balat. Matatalim ang kuko at mapupula ang mga mata na tila naglalaway sa galit at pananabik. Oh, Enteng. Gising ka na pala. Wika nito. Napabangon si Enteng na mabilis. Hinawakan ang mutya sa kanyang leeg. Ngunit hindi pa hinugot ang baston. Hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Sino ka? Ako nga pala ang huling ala-ala ng nanay at tatay mo. Bago ko sila tabasan ng leeg. Tugon nito. Nagalit ang kalamnan ni Enteng. Kumulo ang dugo. Nanginginig ang mga kamao. Ikaw ang pumatay sa kanila! Wika ni Enteng. Oo, at si Lola Milagros mo. Alam mo, masarap pala ang dugo ng matanda. Parang lasang anting-anting. Sayang, hindi ko nakuha sa kanya ang mutya. Tugon ni Mark. Sa isang iglap lang ay umatake ito. Kumalabog ang sahig. Lumipad ang kama ni Enteng at tumalsik sa pader. Ngunit mabilis ang binata. Hinugot niya ang basto ng apoy mula sa mutya. Nagliyab ito. Isang iglap ay sinalag niya ang mga kuko ni Mark. Nang magbanggaan ang apoy at kuko, nagliyab ang paligid. Umuga ang bahay at nasunog ang kortina. Namula ang sahig. Ano? Hindi mo na kaya ang dating batang pinatay mo ang mga magulang. Ngayon, ako naman ang titikim ng dugo mo. Wika ni Enteng. O sige, subukan mo. Tugon ni Mark. Mabilis itong umatake na parang hayop. Nagpalitan sila ng suntok, sipa, sabay-sabay na sigawan ng lakas. Lumundag si Enteng, umiwas sa mga kuko. Ipinako niya ang baston sa sahig
at lumabas ang alab ng bulkan. Sumiklab ito pa itaas. Tumalsik si Mark palabas ng bintana. Ngunit bigla itong lumipad. Dumapo sa bubong at mula roon ay bumanat ng sigaw. Tandaan mo, bata. Ito pa lang ang simula. Enteng, maghanda ka. Babalik ako. At sa pagbalik ko, wala nang matitira sa'yo. Wika ni Mark. Nang mawala ito sa dilim ng gabi, nanatiling nakatayo si Enteng. Pawisan, humihingal at nanginginig pa sa galit. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magpapahuli. Ako na ngayon ang tagapagdala ng apoy. Ako na ang magwawakasalahin yung mga hayop kayo. Wika ni Enteng. Sa kanyang likuran, muling lumitaw ang diwata ng apoy. Tahimik, nakangiti at may kumpiyansa. Maghanda ka na, Enteng. Nagsisimula pa lamang ang digmaan. Babala ng diwata. Buong gabi, hindi na nakatulog si Enteng. Mula nang umatake ang pinuno ng gabunan, alam niyang hindi na siya ligtas. Ang bawat anino sa paligid, pinagmamasdan niya. Ang bawat ihip ng hangin, tila may dalang babala. Ngunit hindi siya natatakot na mga panahong yun. Hindi na ito ang batang lumuluha sa gabi, naghahanap ng kasagutan. Siya na ngayon ang tagapagdala ng mutya ng bulkan. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagharap. Nasa gitna si Enteng ng palayan. Hawak ang basto na umiinit sa kanyang palad. Nagsuot ito ng pulang damit na may simbolo ng diwata. Mga sagradong tanda ng kalikasan at apoy. Papatayin kita, Mark. Marami ka ng kasalanan sa akin. Wika ni Enteng. Ilang sandali pa, dumating nga roon ang pinuno ng gabunan. Tinatanggap ko ang hamon mo. Batang iniligtas lang ng mutya. Ngayong gabi, matatapos ang inyong lahi. Tugon ni Mark. Hindi. Hindi lang alamat ang pinaglalaban ko. Muling wika ng binata. Sa isang iglap, kagad sumugod si Enteng. Nag-anyong halimaw naman si Mark. Matutulis ang kuko. Unti-unting humaba ang mga pangil. Itinaas ni Enteng ang baston. Sa kanyang sigaw ay isang alab ng pulang liwanag ang sumabog mula sa katawan. Tumalsik si Mark. Ngunit hindi bumagsak. Lumipad ito at nagpaikot-ikot sa ere. Muling sumugod na mas mabangis. Nagpalitan sila ng suntok, sipa at ilan pang malakas na pag-atake. Yumayanig ang paligid. May mga apoy na bumalot sa buong tuktok ng bulkan. Habang lumalaban, nabali ang balikat ni Enteng. Tumilapon siya. Umabot sa gilid ng bangin at halos mahulog. Nakita niyang papalapit si Mark. Dahan-dahan, nakangiting aso at duguan ang ngipin. Ay nako, wala ka naman palang pinagkaiba sa mga magulang mo. Mahina! Wika ni Mark. Hindi ako sila. Ako ang wakas mo! Sigaw ni Enteng. Gamit ang kakayahan ng mutya ng bulkan, isang malakas na pagsabog ng bulkan ang lumitaw. Kumalat sa lupa ang pulang apoy. Bumalot ito kay Mark at napahiyawang halimaw. Hindi ito pwede.
Mutya ng apoy, mutya ng lahi, sunugin mo ang bangungot sa lupa. Usal ni Enteng. Umangat sa ere ang binata. Nilamon ng pulang liwanag ang katawan. Naging isang nilalang na purong enerhiya. Pagsanib ng mutya at ng kanyang matinding paghihigante. Sumugod ito kay Mark sa isang mabilis at matalim na sabay na galaw ng kanyang baston. Tumagos ang apoy mula sa mutya ng bulkan sa katawan ng halimaw. Nagsimulang matunaw ang laman ni Mark. Naglalagablab, umiiyak at sumisigaw sa sakit. Hindi. Ako yung papatay sa'yo. Wika ni Mark. Hindi, Mark. Ito na ang wakas mo. Wika ni Enteng. Sa isang malakas na enerhiya, sinugod ng binata ang pinuno ng gabunan. Tinapos ang buhay nito. Napaluhod na lamang si Enteng matapos mapatay ang nilalang na sumira sa kanyang pamilya. Nanginginig ito, pawisan at umiiyak. Ngunit sa wakas, tapos na ang lahat. Nagpakita ang diwata, marahan at ngumiti. Ang mutya ay tumutugon sa puso ng isang tunay na tagapagtanggol. Nagapi mo ang kadiliman, Enteng. At ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Wika ng diwata. Tumayo si Enteng. Tumingala sa langit habang pinagmamasda na matupok ang katawan ni Mark. Mahal na diwata, hindi lang to paghihigante. Ito ay pagwawakas ng kasamaan at simula ng bagong liwanag. Tugon ni Enteng. Ilang linggo ang lumipas mula nang mapuksa ni Enteng si Mark at ang lahi ng mga gabunan. Tahimik na ang paligid ng bulkan. Wala nang mga aninong gumagapang sa gabi. Wala nang mga iyak ng takot mula sa baryong dating pinamumugaran ng lagim. Nasa paanan ng bulkan si Enteng. Hawak ang isang kahoy na kahon. Dito nakalagay ang pinatigas na abo ni Lola Milagros. Isang munting alaala ng natitirang lakas na matandang antingera na minsang tumindig laban sa dilim. Lola, tapos na. Napatay ko na yung mga halimaw na pumatay sa'yo. Hindi man kita naipagtanggol noon pero sana'y pinagmamalaki mo ako ngayon kung nasan ka man. Wika ni Enteng sa hangin. Ibinuhos niya ang abo sa paanan ng bulkan. Sa isang sagradong hukay na may ukit ng diwata. Kasabay ng pagkalat ng abo, umihip ang malakas na hangin mula sa tuktok ng bulkan. Isang mainit na haplos na tila yakap ni Lola Milagros. Saglit na napapikit sa Enteng. Walang luhang lumalabas sa kanyang mata. Ngunit may bigat sa dibdib. Isang uri ng katahimikan na ngayon lamang niya naranasan. Mula sa taas ng isang punong matanda, lumitaw ang diwata. Enteng, ang mutya ng bulkan ay may hangganan. Hindi ito kapangyarihang panghabang buhay. Ngunit habang may mga kagaya mong handang magsakripisyo, hindi kailanman magwawagi ang dilim. Wika ng diwata. Kung may bagong kalaban mang lilitaw, ako pa rin ang magiging daan papunta sa kapayapaan. Wika ni Enteng.
Ngumiti ang diwata. Pagkatapos ay naglaho sa hangin. Kasabay ng liwanag ng umagang unti-unting bumalot sa mundo. Bumaba si Enteng ng bulkan mag-isa. Hindi bilang bayani, kundi bilang isang tagapagbantay. Naglakad siya pa uwi sa baryo. Dala-dala ang aral ng kahapon at ang tiwala ng mga ninuno. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng mga tao. Nilapitan ito ng mga bata, maging ng mga matatanda. Ang mga dating takot lumabas pagdilim. Ngayon ay tahimik nilang tinitignan si Enteng. Wala nang takot sa mga mata. Ngumiti naman ang binata sa kanila. Nangako si Enteng sa lahat. Simula ng araw na yon, siya ang kanilang magiging tagapagtanggol. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Alfonso. Taong 1981, probinsya ng Maranao. Nang mga panahong ito, kasalukuyang abala sa pagpapatakbo ng negosyo si Alfonso. Kinakailangan niya na masusing pagsuri sa gawa ng mga tauhan dahil sa pagtitinapa ang pinoproseso. Ang tinapa ay ang piling isdang pinapainitan sa araw at niluluto sa usok. Kinakailangan itong maluto ng maayos para humaba ang buhay. Madalas kapag iba ang lasa at madaling dapuan ng mga uod, ibig sabihin ay hindi naging maayos ang naging paggawa nito. Kaya naman bago ibenta, sinusuri muna ni Alfonso para balik-balikan ito ng mga suki. Bukod sa talagang masarap ang gawa nila, may tiwala na ang mga tao sa paninda dahil sa inumpisahan na ito ng ama. 30 taon na ang nakalilipas. At sa katunayan, inaangkat na din ang tinda sa iba pang probinsya. Maging sa Maynila kaya masasabing malaki talaga ang negosyo ng pamilya. Buhay pa naman ang ama ni Alfonso. Ngunit ipinasa na ang negosyo sa anak dahil gusto na lamang magpahinga at pumunta sa iba't ibang lugar. Sa bawat araw na lumilipas, napakasaya ng puso ng binata dahil sa bata pa lamang. Pagnenegosyo na talaga ang gustong gawin. May mga pagkakataon rin na sa paggawaan na ito natutulog dahil nag-iimbentaryo ng mga nailabas ng paninda. Masasabi talagang karapat-dapat si Alfonso dahil simula nang hawakan ang negosyo, hindi naman ito nalugi. Bagkus mas dumoble pa ang kita dahil sa dobleng pagsusumikap ng binata. Isang araw, dahil nagkaroon ng sakit si Alfonso, hindi nito natutukan ang negosyo. Hindi inabisuhan ang ama sa kalagayan. Nalugi ng 5,000 ang negosyo dahil nagkamali ang naitalagang magbabantay. Ang halagang 5,000 na mga sandaling yun, napakalaki na kaya naman hindi maiwasang magalit ng ama. Habang nakahiga si Alfonso sa sariling kwarto, bigla itong pumasok. Ano ka ba naman, Alfonso? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Di sana hindi nagkaproblema ang negosyo natin. Baka nga para talaga sa Kuya Erson mo dapat ang negosyong ito. Dahil sa narinig, hindi na nakapagsalita pa ang binata. Bumalik muli sa isipan ang matagal nang pilit kinakalimutang pangyayari. 2 lamang silang anak sa kanilang pamilya. Ang namatay na panganay na si Erson at ang bunso namang si Alfonso. Bata pa lamang ang dalawa. Nababanggit na ng ama na ang panganay ang magiging tagapagmana ng negosyo. Kaya naman talagang sinanay ito sa paghawak ng tinapahan. Ngunit lingid sa kaalaman ng ama na pagnenegosyo din ang gusto ni Alfonso. Dahil sa hangarin,
Nagkaroon ito ng lihim na sama ng loob sa kapatid. Isang araw, nagyaya si Alfonsong lumabas ng bahay at pumunta ng dagat. Pumayag naman si Erson. Dahil grabe na din ang pagod sa pagmamando ng mga tauhan. Ginamit ng dalawa ang isa sa mga bangkang pag-aari ng kanilang pamilya. Noong nasa gitnang parte na ng karagatan, may kung anong pumasok sa isipan ni Alfonso. Itinulak ang kapatid sa tubig. Alam niyang hindi ito marunong lumangoy. Nagawa pa rin itong humingi ng tulong ngunit hindi na pinansin pa ni Alfonso. Kagad siyang bumalik sa pangpang at binalitang bigla na lamang nagpakamatay ang kapatid. Dali-dali naman itong sinagip ng ama. Ngunit huli na ang lahat. Dahil napuno na ng tubig dagat ang tiyan ng panganay na anak. Hanggang sa nailibing ang kapatid. Nagsawalang kibo lamang si Alfonso. Yun ang buong katotohanan na niisa sa pamilya. Walang nakakaalam. Matapos na mapakalma ni Alfonso ang sarili, kahit masama pa rin ang pakiramdam, dali-dali pa rin itong pumunta sa paggawaan para alalayan ng ama sa pag-usisa sa pangyayari. At sa pagtatanong-tanong, nakumpirmang nagkamali sa pagbilang ang pinagkatiwalaang kaya nakulangan sa bayad. Dahil sa pangyayari, kagad na tinanggal ng ama sa serbisyo ang nasabing tauhan. Magmula ng araw na yon, mas lalong naging mabusisi at mahigpit na si Alfonso sa mga tauhan. Nag-iba na ang ugali nito at palaging sinisigawan ang mga manggagawa. Madalas na ring puyat dahil sinusubsob ang sarili sa pagtatrabaho. Isang gabi, dahil sa sobrang pagod ay maagang nagpahinga si Alfonso. Sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog, bigla siyang nagising nang maramdaman ng kamay na nakadagan sa bibig. Napakabigat nito at naapektuhan na pati ang paghinga ng binata. Dahil dito biglang namulat at nanlaki ang mga mata. Nang masilayan ang lalaking purong itim ang kulay. Tila binuhusan ng langis ang buong katawan. Dahil napakakintab nito. May mapupulang mga mata at ngumisi ng nakakakilabot. Kahit anong pagsigaw na gawin ni Alfonso, hindi nito magawa dahil sa hindi tinatanggal ng nilalang ang kamay sa bibig. Maya-maya pa, dahan-dahang umalis ang nilalang at lumabas sa nakabukas na bintana. Ilang beses pa itong naranasan ng binata na mga sumunod pang araw. Kaya palagi itong nakakaramdam ng pananakit ng ulo gawa ng halos hindi na makatulog sa sobrang takot. Nang maikwento naman sa ina, kagad naman itong nagpatawag ng albularyo para malaman kung ano ang nangyayari sa binata. Ayon sa albularyo, si Alfonso ay dinadalaw ng isang kamag-anak na naging aswang. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang dahil wala naman silang kapamilya na may ganitong uri ng pagkakakilanlan. Ngunit gayunpaman, dahil sa pagnanais ng binata na makawala sa nilalang, pinaniwalaan nito ang manggagamot at nagmakaawang tulungan siya. Martes ng gabi, pumunta ang dalawa sa kwarto ni Alfonso. Nagtirik ng 9 na kandila ang albularyo at nagbanggit ng mga dasal. Habang nakaupo sa loob ng pinabilog na itim na langis ang binata. Maya-maya pa, biglang naging mainit ang loob ng kwarto at lumabas ang nilalang na palaging nagpapakita kay Alfonso. Halos tumayo ito sa kinauupuan. Dahil sa sobrang takot ngunit sumenyas ang matanda na huwag gagalaw. Tumitig ang nilalang kay Alfonso at makailang segundo lamang ay nag-iba ng anyo at naging isang tao. Malakas na kabog ng dibdib na lamang ang narinig ng binata dahil ang nasa harapan niya ay ang namatay na panganay na kapatid.
Hinawakan nito ang balikat niya at sa pagkakataong yun, kumalma ang binata. Ngunit wala namang ibang binanggit ang kapatid nito, kundi ang mga pangyayari kung paano siya namatay. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alfonso dahil ramdam niya ang sobrang galit ng kaharap. Matapos na makapagsalita ng kapatid, bumalik na ito sa pagiging nilalang at kagad nang umalis. Natulala na lamang si Alfonso at halos kalahating oras pa ang lumipas bago tuluyang nakatayo. Samantala, patuloy lamang sa pagpapayo ang albularyo. Alam mo iho, tinulungan lang kita dahil sa naaawa ko sa iyo. Pero kahit pag ginawa mo naman ang lahat, hindi mo pa rin makakailang ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Kahit papano, maswerte pa rin ang kuya mo dahil binuhay siya ng isang lahi ng mga aswang at dahil doon, madalas niya pa rin kayong nabibisita. Pero alam kong hindi yon ang ginusto niyang buhay. Pero wag kang mag-alala. Dahil hindi naman sila ang mga uri ng aswang o nilalang na pumapatay ng tao. Ramdam ko na malalim lang ang naging galit niya sa'yo. Kaya nagawa niyang takuting ka gabi-gabi. Pero wag ka na mag-alala. Dahil hindi na muli pang babalik ang kapatid mo. Dahil naiparating na niya ang mensahe na buhay pa ang napatay mo. Hindi naman malaman ni Alfonso ang gagawin at papaano nangyari ang lahat. Hindi nagtagal ay umuwi na rin ang albularyo. Nang tanungin naman ito ng mag-asawa patungkol sa nangyari, hindi na tumugon pa ang manggagamot. Sinabihan na lamang ang mga ito na tanungin ng anak na naroon pa rin sa loob ng kwarto. Dali-dali namang pumasok ang mga magulang at sa puntong yon, naging tila batang nagsusumbong si Alfonso dahil sa halo-halong nararamdaman. Hindi naman makapagsalita ang mag-asawa dahil ito ang unang beses na marinig na ang sariling anak lang din pala ang nakapatay sa kapatid. Sa mismong oras na yon, pinalayas ito ng sariling ama. Hindi man malaman kung saan pupunta, ngunit naglakad na lamang ang binata papalayo. Dahil alam niya sa sarili, kailangan niyang pagbayaran ang mga nagawa. Iyon ang naging huling alaala ni Alfonso sa lugar. Dahil sa hindi na ito muli pang nakabalik sa mga magulang, itinuon na lamang ang buong oras sa pagtatrabaho sa Maynila at namuhay ng mag-isa. Kahit papano, nakakatanggap pa rin ito ng mga balita sa probinsya. Tulad ng tuluyan ng ibinahagi ng sariling ama na isa siyang kriminal at pumatay sa sariling kapatid. Gumagawa pa ng istorya tungkol sa mga aswang. Tinanggap na lamang lahat ng iyon ni Alfonso dahil ito ang kabayaran sa lahat ng mga nagawa niya. Magpasa hanggang ngayon, nasa Maynila pa rin si Alfonso. Sariwang-sariwa sa alaala ang mga pangyayari. Hindi man pinaniniwalaan ng mga magulang ang nakitang kapatid sa anyo ng ibang nilalang. Ngunit alam niya sa sariling totoo ang kanyang nakita. Dagdag pa ni Alfonso, baka mahirap na talagang paniwalaan ng tao ang isang nagawang maglihim sa mahabang panahon. Samantala, tuwing nagdarasal ay humihingi pa rin ito ng tawad sa kapatid. Hindi man naging malinaw kung papaano ito naging isang nilalang. Ngunit para kay Alfonso, mahal na mahal pa rin niya ang kapatid sa kabila ng lahat ng inggit na naramdaman. Dahil ang kapatid ay kapatid, kahit ito pa ang unang aswang sa pamilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.